pinakabagong 150cc scooter sa Pilipinas, traction control, dual ABS, at iba pa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyong mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa ating mga channel. Malaking tulong ang inyong pag-like, pag-comment at saka syempre pag-follow at pag-subscribe sa ating mga pages sa channel. This is the Kymco Dink S150, ang pinakabago sa scooter lineup ni Kymco. This is priced at 142,900 pero naka-introductory price to at 139,900 hanggang July. So if you want to take advantage of this, take note hanggang July na lang yan. Pag-usapan natin, kumusta nga bang motor na to, ang performance, ang features. Yan na, simulan na natin. Unahin natin, yung forma. Unang tingin, alam mo, meron kagad siyang maxi scoot na feel kasi malapad siya. Actually, kahit in person, ako may kalaparan akong tao, may kita mo talaga yung bulkiness niya. Tapos yung mga lines ng motor na to, it's actually very sharp, makanto. Kung yung Dink R150, if you remember our review, it's more of a urban adventure type. Ito naman parang urban sport touring yung dating. Mas sporty na because of the lines that we have. Mas aggressive yung mga linya, all pointing forward. Tapos yung Dink R kasi may beak pa yan dito. Ito wala na, but you have a couple of aggressive accents right here. Yung parang mga sport scooter na meron tayo ngayon. Ganun yung kanyang datingan. Maganda yung datingan ng kanyang blackened windshield. It's not even transparent. As in, ano talaga to? Solid black na pang forma, pang dagdag accent, will deflect maybe a little bit of the wind. Pagdating naman sa baba, malaki yung kanyang front fender. May mga labeling na rin dito ng kanyang function, which is traction control. Mamaya pag-uusapan natin yan. But when it comes to the actual headlight assembly, DRL niya parang kilay na nakaangat sa taas. Headlights right here. Good points din na yung signal light niya nakapaibabaw dito. Di ba yung mga ibang brand nandito sa ilalim? Ito nakapaibabaw na dito. Tapos may branding. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo, napapansin nyo. Racing H. Ano kaya ibig sabihin ng H? May nakalagay na Racing H for the signal lights dito, mga brother. And then, pagdating naman sa kanyang side mirror, solid. Isa to sa mga na-appreciate ko actually sa Kymco. Solid talaga yung bakal ng side mirror na to. Tsaka wide enough yung kanyang pinakasalamin. If you're looking at it from the side, may kita mo na, yun nga, halos lahat ng parte niya, may kanto, may angulo, and very aggressive yung mga linya niya. Pagdating sa upuan, solid, malapad, solid black lang. Siguro mas okay kung ano no, yung white stitches or gray stitches yung medyo visible. But all black still works, medyo masela na lang ako. Tapos textured naman yung surface na dito. It's not leather, it's the usual seat. Pero ano naman yan, makapit naman yan. Pagdating sa grab bar, solid na rin. Given the structure of the grab bar, you cannot use this as a bracket for your top box. So you would still have to purchase yung bracket ng top box if you want one na ma-install dito sa motor na to. Pero solid black. And then pagdating sa likod, malaking ating rear fender and imposing yung kanyang headlight assembly. Sana lang yung signal light kasi niya dito nakagawit pa siya dito. Because of the size of the headlight assembly, sana mas okay sana kung nandito na yung signal lights niya, no? But again, nagpapaka-meticuloso na lang ako. And then sa muffler niya, malaki yung kanyang muffler cover. The muffler in itself is decent size, pero nilakihan nila yung muffler cover to have that brusco macho feel ng motor. So overall, this is an urban sport touring scooter. This is their more aggressive take on the Dink R na Dink S na nga. And FYI mga brother, upon talking to Kymco, Dink S is first released here in the Philippines. Kung yung Dink R ay na-release muna sa ibang bansa bago nakarating sa Pilipinas, baliktad naman. So masabi natin for the Dink S, dito sa Pilipinas, unang na-release ang motor na to. Pagdating sa makina, the Dink S houses 150cc, 4-valve, fuel-injected, tsaka maxi liquid cooling system na rin. So okay yun in terms of managing yung heat or yung init ng makina natin. Pagdating sa power, this can generate wala pang 15 mga 14.7 horsepower at 8,500 RPM. Now, upon taking this out, kita nyo, yan, medyo maputik ngayon. Pag may araw, sinasamantala natin na mai-ride tong motor na to. What we noticed is maganda yung hatak nito on the initial acceleration. So,
Kapag bira ko ng accelerator, responsive. So I can use that through overtaking, yung initial launch ko kung sakaling gusto kong bumira kagad from stop, moving overtaking, yung tipong tumatakbo ka ng mga 20, 30 kph, tapos hahataw ka ng papunta ng mga 60, 70 kph. Okay yung response niya, smooth lang siya. Hindi ito yung jerky na sobrang ma-overwhelm ka. Pero pagdating ng mga bandang 75 kilometers going to 90, maybe even 100, doon medyo napansin ko mas mas nagme-mellow down yung power niya. What I'm trying to say is kung gusto mo yung mga tipong hatawan talaga, gusto mo speed ka agad, baka mainip ka sa motor na to. You will eventually get to that speed, maybe not as fast. O, di ba pati yung motor sumasagot sa akin? Maybe not as fast as when you're going from 0 to 50 to 60 tapos yung iaangat mo pa sa 90 or 100, ibang usapan yun. Smooth naman yung delivery ng kanyang power. Halos wala akong nararamdamang vibration. So for chill ride, okay itong motor na to. Ngayon, pagdating naman sa brakes, before we move on to the actual brake specs niya, mga brad, is that napansin ko, adjustable yung kanyang brake lever. So you can adjust this according to your preference, gaano kalayo, gaano kalapit. So plus point yun. Wala nga lang siyang handbrake. And then right in front, what we have is single disc brake, jagged edge na rin yan, mga brother. At saka malaki yung diameter ng kanyang disc brake. Napansin din natin, malaki yung kanyang calipers dito. So ano to, 2-pot caliper, Kymco branded. And then pagdating naman sa likod, what we have is disc brake as well. Sa likod naman, ayan, mas maliit yung caliper niya dito, mas smaller din yung diameter. Pero disc brake. So it's one of the what I can say is one of the highlights, this being a 150cc scooter at its price point, na front and rear disc brake tapos dual ABS channel. Ibig sabihin, both disc brakes can be activated or will have the ABS activated in cases na mas kailangan mo. Para sa mga hindi pa masyadong familiar kung ano yung ABS, ito lang naman yung function ng motor, ng braking system, na kapag nabigla ka ng preno and medyo nag-over 50% yung pag-press mo ng preno, i-kokontrolin niya na hindi mag-lock yung braking system mo. It's actually a safety feature. Another bonus for the features for this one is the fact na meron na tong traction control system. Yung branding ng TCS nasa harap. Hindi ko maintindihan yun, no? Yung branding ng lahat ng motor na alam ko, ng traction control system, dito nakasulat sa harap. Pero, ang kinokontrol talaga ng traction control system is actually the power delivery on the rear tire. Ang mangyayari kasi niyan, kapag nag-overspin na yung gulong mo dahil madulas, dahil hindi nasakto yung traction niya dun sa kalsada, possible ka ng mag-skid, mag-fishtail, or sumemplang, binabawasan niya yung power para mag-match yung power na delivery ng motor dun sa traction sa kalsada. So another good safety feature for this category, for this price point. Pagdating naman sa suspension, what we have in front is telescopic fork, mga brother. Yan. Sa clearance, sakto lang. Hindi naman kasi ito talaga pang adventure, no? So sakto lang. Minsan lang ako nakapagmaneho sa mga ganitong kalsada kasi kadalasan mga maputik. Dahil hindi naman ito adventure scooter, hindi ko na talaga sinabak sa masyadong maraming putik. Pero urban riding, yung mga simpleng hump, simpleng lubak, okay naman. Wala naman akong naramdaman ng mga tukod-tukod moments dito. Pagdating sa likod, what we have is dual suspension, non-adjustable. Ang stock na suspension for the Kymco Dink is, it's a little bit on the stiffer side. Mas maganda yung delivery, or mas malambot rather, yung suspension ni Dink R versus the Dink S. Maybe it's because the Dink R has that adventure identity versus this one, a more of urban, sporty type. Pero goods to sa kagay sa mga cornering mo, mas stable siya. Pero pagdating sa mga bumpy ride, yung mga medyo may mabato-bato ng konti at hindi mga masyado magandang kalsada, lalo na tag-ulan, ako, medyo mararamdaman mo talaga yung a little stiffness on the suspension. It can be improved, but tolerable. Pagdating naman sa gulong, yung size ng gulong niya matches, dahil malapad yung gulong nito, matches dun sa pagka-brusco ng mga linyahan ng motor na to. The tires are already branded. Sa likod meron tayong 130/70/13. Sa harap naman meron tayong 120/70/13. So parehas na 13 or 13 inches yung mags ng dalawang to. Branded na rin, Maxxis tires na rin. So sa stock all goods, mostly na drive ko to sa mga basang kalsada, lalo na ngayong tag-ulan, June na di ba? Stable siya.
So one of the good things upon buying this na stock siya is stable yung performance ng gulong, makapit naman siya. Yung threading din niya, it's not an adventure scooter pero may mga parte ng motor na makakapag yung threading niya. So bagay pagdating doon, medyo hahawi ka ng mga konting tubig, yung mga mabababang tubig dahil sa ulan, mas nagfo-flow yung tubig dun sa threading nung stock tires na to. Ito naman yung features ni Dink S150. Unang-una, kigas na. Dahil kigas na, we have a turning knob to control several things pagdating dito sa motor. Unahin na natin the underseat compartment. Ayan. Dito lang siya mga brother. For the underseat compartment, actually malaki siya yan. I have my sec bag, yung inuminan ko. And then, pagdating naman sa pag-fit ng full face helmet dito, medyo tatama siya. Masasarado mo to pero hindi gagapat itong pinaka-lock natin na to. But nonetheless, baka yung ibang full face helmet na mas maliit. No? Kasi yung normal na full face helmet, ano siya eh, pag sinarado siya, nakaganyan siya, nakaangat ng konti, hindi siya mag-lock. Nonetheless, it's wide, it's long, hindi lang siya masyadong malalim. But tingnan mo, meron na akong isang bag, inuminan, napakarami ko pang space for documents, tools, extra damit, kapote, lalo na sa panahon ngayon. So okay na rin yan. Pagdating naman sa kanyang fuel tank capacity, unang-una ano na to, easy access gas tank. So hindi mo na kailangan mag-dismount, hindi mo kailangan buksan yung upuan natin dito dahil sa kanyang easy access gas tank. This houses about 7 liters worth of fuel. So given the 7-liter gas tank, by the way mga brother, ang actual fuel consumption ko dito is nasa mga nagagaro ng 35-36 kilometers per liter. May mga hatawan, may mga mellow lang kasi nga madulas ang kalsada ngayong mga nag-uulan. Actually ko yan and again, this is brand new. I got this ng bagong bago, wala pa talagang break-in. But according to Kimco, you can get as much as 40 kilometers per liter. Baka siguro kapag na-break-in ko na, maybe if I get to 1,000, 1,500 kilometers tapos pa-PMS ko na, siguro ganun. Pero yung actual ko, as of right now, paglabas ng kasa is nasa 35, close to 36 kilometers per liter. Okay? Ngayon, pagdating naman sa structure niya, mga practicality features natin, ito merong hook, akala nyo, meron palang hook dito na nakatago. Ayan o, di ba? At least wala yung mga nakalawit dito. Na-appreciate ko yung mga ganyan kasi natatago siya. Diba? So if you don't need it, just put it back. Alright, and then we have a front pocket right here. Cellphone check tayo kung kasya. Yan, kasya, maluwag. Akala ko nung una maliit lang, pero maluwag pala. Tapos maghahanap ka, ay walang charging port, olats. Pero meron talagang charging port. Napeke din ako kasi hinahanap ko yung charging port dito sa front pocket, wala pala. Ang charging port niya talaga mga brother is andito sa harap. Oh. Ayan, so meron tayong isa na USB type. Ayan, charging port. So ini-imagine ko paano pag yung phone ko nandito sa pocket, yung charging port ko, this is actually very cool to see in terms of forma, no? Nakatago dito, tas nakalabas dito yung wire mo. Papasok, I guess, siguro papasok na dito sa front pocket yung pinaka-charger mo. Okay? And then, what we have on our screen is digital panel. Let me turn it on. Meron tong 3-part digital panel. The middle one, yun yung pinaka-speedometer natin. Tapos pagdating naman dito sa may kaliwa, nandyan yung mga indicator natin ng traction control, ABS, and so by the way, the traction control system can be turned off or on. Ito yung button niya. Yan. So kapag ito ay naka-off, magi-green yung indicator mo dito. Baka kasi baliktad yung maisip nyo. Kapag naka-green yan, ibig sabihin naka-off yung traction control. Kapag naka-orange, yan, ibig sabihin naka-on, naka-activate yung traction control mo. So, for safety, ano nyo na lang, iwan nyo na lang naka-on yan. And then sa kanang part naman is we just have the clock, the fuel gauge. Ayan, tingnan, paglaruan lang natin kung ano pa mga makikita natin dito. So, on the left side, bukod sa engine temperature, yung RPM nasa pinakataas yan eh. Yan, meron na ring built-in na voltmeter dahil walang kickstart itong motor na ito mga brother. And then just to add a few, mga basic lang naman, meron na rin itong built-in na passing switch. Hindi ko lang trip yung kulay na yellow. Bakit kaya dilaw? No, sana ibang color na lang, maybe red or black na lang. Built-in passing switch is there. May built-in hazard switch na rin. Ito yung push start niya.
Ito lang ha, katabi yung hazard kasi karamihan ng mga Kymco curious users hindi makita yung hazard, nandito talaga siya. And then you have the ability to turn off or turn on your headlight using this button. Medyo magko-conserve ka ng power. Pero yung DRLs mo, yung daytime running lights, all the time tumatakbo lang talaga yan. Tapos signature na siguro ng Kymco, itong angkasa na to, baka hatakin nyo, masisira kasi. So yun, blends well with the design, pero instead na hatakin, dependot, yan. And then to put it back, pindot lang ulit. No? I'm not sure if you may consider this as a feature, pero karamihan sa atin, gusto yung function na to is the gulay board. Ayan, laki ng gulay board na to. Malapad, it's flat. So versus the Dink R150, ito meron kang more space in terms of your bags, your groceries. Meron dito. Tapos nga, nabanggitan natin, may hook pa dito, 'di ba? Practical ito. May gulay board na ganyan. Alright, riding position tayo mga brother para matansan nyo. I am 5'10" in height. Check na natin to ngayon. Malapad yung upuan pero lapat na lapat pa rin naman yung paa ko. Baba lang, no? So definitely Pinoy friendly. May mga scooters kasi na nagagaan sa European countries, therefore mataas yung kanyang seat height. Ito mababa lang. Even shorter riders, walang problema pagdating dito sa motor na to. Okay, next, feet position. Dahil sa kanyang malapad na gulay board is, yan, you can play around with this. Tapos ito, medyo extended footrest. It's not, yung design niya kasi, yung pinaka-itsura nitong footrest na to, hindi siya, yung wala siyang tapakan. Kaya hindi mo iisipin na extended footrest to. But if you really have to, so lalo na sa mga long ride mo, yan, just showing na, pwede mong gawing ganitong posisyon yung paa mo para iwas ngalay lang. Okay? And then, ito, hanggang dito yan actually, oh. So, kung meron ka maraming bagahe dito, may tapakan ka pa rin dito. This one, ito. Yan, yung lugar na yan. Okay? Upright riding position, the seats are actually, tama lang yung pagka-firm niya. Pagdating sa angkasan, ganun din. Yung sa angkasan, mas malambot. Mas malambot yung upuan ng angkasan mo dito versus the rider. Okay? Meron siyang contour dito. Supposedly for support to sa back eh. Pero hindi ko alam po dahil malapad lang pa talaga ako. Mas ramdam ko ng yung mga ibang upuan ng Kymco. Yung support dito versus dito sa motor na to. Okay? The handlebars are near the driver. Mas mataas. Sakto yung lapad. Oh, note ko na rin okay to yung side mirror ng Dink S natin is hindi lagpas sa handlebar. So mas madaling makakasingit-singit. Ingat ka na lang sa NCAP. Okay. Ergonomics, good. Ito will somehow deflect the wind. Pero kung mga city ride naman, hindi naman na talaga masyadong functionable to. Unless yung long ride talaga na dire-diretso yung kalsada, makakatulong to somehow, nakakabawas pa rin ng wind stress yan. Turning radius natin, yan, sabit nga lang siya dito. Dulo naman So if you're riding, kapag kailangan mo sumingit-singit, magmamaniobra ka, yan. Sabit na siya mga brother sa hita ko. Again this is for my height. 5'10" in height po ako, so maaring mas mahaba yung bias ko kaysa sa inyo. Okay? Pero malawak yung kanyang turning radius. Yan, sagara naman yung kanyang turning radius. Pag sasagad mo na nga lang siya, let's say nagsisingit-singit ka sa traffic, medyo iiwas mo na lang talaga kasi yan siya. Hindi siya lumuluso talaga pagdating dun sa sa manibela niya. So, good, comfortable, spacious pagdating naman dito sa sa riding position natin and overall ergonomics para kay Dink S150. And this is our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is the Kymco Dink S150. Sulit nga ba ang motor na to? Pag-usapan natin. Comment mo sa baba. At saka alam mo ba, para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, tips, and updates, nabubulol pa ako. Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till your next video mga brother.